Ito ang inyong lingkod na nagbabalik upang magbigay ng mga balitang walang bias at bawang katotohanan lamang. Ito ang Bayang Pinas. Ang isyung ito ay naging usap-usapan sa buong bansa at iba't ibang social media platforms. 6th District Representative Congressman Benny Abante Jr. Isinabi sa kanya na itigil ang kakahiring dahil marami pa siyang gagawin sa kanyang distrito. Dito nga natin makikita mga kaibigan na wala talagang nagagawa itong si Congressman Benny Abante patungkol sa kanyang distrito dahil nga masyado siyang nakafocus dito sa paghihiring niya or hahanap niya ng butas para labanan itong mga si VP Sara Duterte at pati na rin ang kanyang ama na si former President Rodrigo Roa Duterte patungkol sa nakaraang war on drugs sa nakaraang administrasyon ni former President Rodrigo Roa Duterte. Dito nga natin makikita mga kaibigan na ang mga tao sa distrito nitong si Congressman Abante ay nagrereklamo na dahil nga mga kaibigan ay wala nang natatapos na proyekto at kung meron man mga kaibigan ay hindi pa ito nakakatulong sa kanyang mamamayan o sa mga taong kanyang nasasakupan. Ito namang mga bayaran na tiwaling mga senador at kongreso ay tila ba nakakatanggap din pala ng mga 900 million pesos na nanggagaling dito sa pera na galing sa kaban ng bayan na ibinibigay umano nitong si Tambaloslos Romualdez, ang Speaker of the House ng House of Representatives. Dito nga natin makikita mga kaibigan at mapapatunayan na kaya pala mas yumayaman itong mga government officials na ito ay dahil itong mga tiwaling mga government officials na ito ay dinidistribute pa umano sa mga taong or mga government officials na siya ngang nangungurakot at patuloy na yumayaman, kaya na lamang may pinangbibili sila mga kaibigan ng kanilang mga luho. Kaya nga ganito mga kaibigan ay hindi na rin maiwasan ng ating mga netizen na magbigay ng mga opinion at kanilang mga hinaing. 0 vote for Martin Romualdez, Zaldico Estela Kimbo, Sandro Marcos Abante, Bernos Chua, Valeriano Paduano, Dan Fernandez, Bungalon, Angelica Garin, Barbers, Kurap, Luis Tro, Raul Manuel, and Mix Nograles sa Congress. My final and top choices senators for 2025, the Magnificent 12, Bongo, Bato de la Rosa, EP Salvador, Attorney J.V. Hinlo, Attorney Rodante Marcoleta, Doc Willie Ong, Attorney Vic Rodriguez, Attorney Jimmy Bondoc, Pastor Apollo Kibuloy, Willie Revillame, Attorney Lambino, Chavit Singson. Straight vote sa mga kandidato ni FPRRD. Huwag na tayong mamili gaya ng ginagawa ng ibang mga vloggers kahit iboto mo pa yung kandidatong inaakala mong magaling at hindi mo binoto yung inaakala mong walang alam. E pag sila ay nakaupo na sa Senado, wala rin silang boses kasi nga minority lang sila. Kaya maging wais tayo sa pagboto, kakampi ang kailangan natin sa panahon ngayon dahil kampihan ang labanan ngayon at hindi ang pagalingan. Baka maulit lang muli yung nangyari kay Kong Marcoleta na nawalan na ng boses sa Kongreso. Well, para nga sa kabuang detalye at impormasyon ay panoorin na lamang ang buong video. At salamat na rin sa ating mga solid viewers sa walang sawang pagsuporta. At kung bago naman sa ating channel ay syempre huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell, piliin na rin ang all upang laging maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias dito sa channel ng Bayan ang Bayang Pinas. Huwag din pong kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. Muli po mga kaibigan, maraming salamat po and may God bless you and let us all vote wisely this coming 2025 senatorial and national election. Muli po, God bless and salamat. Sa mga susunod na panahon, mabubulyaso ika nga. At malamang sa malamang, isa din ho sa mga pinagbasihan nitong si Martin Tambaloslos Romualdez ang kanyang trust and performance rating. Karamihan ho sa ating mga kababayan, hindi ho natutuwa sa performance nitong si Tambaloslos dyan sa House of Representatives bilang Speaker of the House. At wala rin hong tiwala ang ating mga kababayan dyan sa pagmumukha na yan. Tignan nyo na lang ho ito mga kababayan. Magpa-file lang ho ng kanyang kandidatura, kontrabida na ho ang kanyang galawan. Paano ho yan iboboto ng ating mga kababayan ng pagkasenador? Hindi ho afford na matalo ngayon nitong si Martin Tambaloslos Romualdez. Pero, ito ang sinasabi ko sa inyo mga kababayan, gagawin ho natin ang lahat para maipangampanya itong si Nene.
Itong si Madam mature na pero ang kanyang palayaw Nene. Nene Amago Bacale. Yan ho ang magiging kalaban nitong si Martin Tambaluslos Romualdez. Suportahan ho natin sa mga kababayan natin taga Leyte na nakasubscribe sa PH Update. Kahit local election yan, ikakampanya ho natin yung si Nene. Bakit kanyo? Diyan pa lang ho sa Leyte, putulin na ho natin ang ulo ng aas. Putulin na ho natin. Kasi malaking relief sa sambayan ng Pilipino kung sakaling mawala yang si Tambaluslos diyan sa House of Representatives. Kasi yung pag-epal at pagkukups na ginagawa niya si Tambaluslos diyan sa House, ibang level ho mga kababayan. Pag-impeach kay VP Sara, Quad Committee, at napakarami pa hong kabalbalan na pinagagawa ng mama na yan. Itong mama na to, hindi yan itong mama na to. Yung mama na yan, dyan sa kanyang pamumuno bilang Speaker of the House. Kaya naman, sa mga kababayan nung nating talaga susuportahan nung natin itong si Nene. Itong si Nene. Sabagay, papalitan lang naman, no? Hahanap lang itong si Tambaluslos. Hahanap lang naman itong si Marcos Jr. Napapalit kay Tambaluslos na merong mindset na kagaya nitong si Tamba. At parang walang nangyari dyan sa House of Representatives. Pero kung makakapaghatid ng tunay na pagbabago dyan sa Leyte, sa Tacloban, yaang si Ma'am Nene, mas maigi na ho yun kaysa kay Tambaluslos. Napakarami hong dyan na naghihirap dyan sa bahagi ng ating bansa na yan. Noong narinig ho natin dun sa isang hakbang na maisog, yung mga tao dun talagang yung napakatalamak daw ho ng korupsyon dyan sa lugar na yan. Hindi naman ho tayo nagsasabi niyan. Yung mga tao dyan sa Leyte ang nagsasabi na walang progreso at talagang walang ginagawa itong kanilang representante dyan sa Kongreso na si Martin Tambaluslos Romualdez para mapaigi ang kalagayan ng mga tao dun sa lugar na yon. Ayun na nga mga kababayan, dito sa bahagi ng video natin na to, grabe, dami nating tab ngayon. Ito si Atras Abante sa mga kagaya ng ipinangako ko sa inyo kanina, pasadaan ho natin ng mabilisan. Bago tayo pumunta dito kay Madam Pamela, dito kay Sir Marlon ng Third Floor Studio. Pasadaan na rin ho natin na mabilisan yung mga kandidato na itinaas na nitong ng kamay nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito. Well, unang-una, marami pang dapat gawin sa akin distrito. No? Especially yung health. Wow. Tigilan mo yung kakahiring. Tigilan mo yung kakahiring, Brad, ha? Tigilan mo. Tigilan mo yung kaka-epal mo diyan sa Quad Committee, diyan sa Committee on Good Government. Tigilan mo. Kung marami ka pala dapat asikasuhin sa distrito mo, magtrabaho ka, hoy. Inuuna mo kasi hearing. Yung livelihood program. Napakarami pa, no? At hindi sabihin mo, napakarami pa at hindi matatapos yan. Dapat ako lang uupo dyan. Diba? Pagkatapos ng term na to, anong tatakbuhan mo? Magpa-party list mo kayo? O magpapahinga mo kayo ng 3 taon tapos takbo ulit? Galawan ng mga veteranong crocodile. Magagawa natin. Ano magagawa mo, gas? Ano magagawa mo kung puro investigasyon yung ginagawa mo, Brad? Anong ginagawa mo kung puro hopya ang inaatupag mo sa mga hearing? Wala kang sino ba kalaban nitong si Atras Abante diyan sa diyan sa ika-6 na distrito ng Manila? Sino hong kalaban nito? Ikakampanya ho natin dito sa PH Update. Hanapin ko yung makakalaban mo. Bienvenido Atras Abante, talaga namang Pagtulong natin sa ating mga constituent. wow, pagtulong daw. That's Pagtulong naka-Rolex, yun. Pero pag magpa-file, naka-G-Shock. Pagtulong, sila lang ang gumaganda ang buhay. Hindi ko naman sinasabi nangungurakot ka, Brad. Pero base sa mga larawang nakita ko, matindi na ang inunlad ng buhay mo, sir. Pagtulong, galingan mo, galingan mo yung mga banat mo. education. Wow. Yun ang aking health, education, livelihood. Yung tipong pagkapanahon ng election, panahon ng election ho talaga, yan yung mga mabenta pagtulong, health, pagtulong, livelihood. Loko-loko! Mag-mayor ka kaya? Mamaya ka, bienvenido. Yari ka kay Pamela at kay Marlon. Masama, pwede bang, muna to? Ako, nagagalit na ako, bubwisit na ako dito sa mama na to
Sa totoo lang ha, ano na kumbaga, nakakakulo ng dugo ang mga kalokohan na sinasabi niya sa social media. Pagtulong, ha, bago mo unahin yung 8 hours, 10 hours, 15 hours na hearing diyan sa House of Representatives, unahin mo muna yung mga advokasya mo, hiho. Hiho ka. Loy. Tapos, siyempre, Oh, hindi pa natapos yata yung Quadcom sa Anong season na guys? pag yun talaga target niya, yung Quadcom. Ikaw kayo naman Yun talaga ang target nitong si Bienvenido Abante. Yung Quadcom. Siyempre, di ba? At talagang yung Quadcom ho na yan, hanggang ano ho yan, hanggang katapusan ng kanilang termino. Talagang mag-e-epal ho sila. Marami pa ho silang expose dyan sa mga ano na yan, dyan sa mga hearing na yan. Kaya abangan nyo lang mga kababayan. third term ko although graduate na yung iba. Tingin niyo sir, abutin ng 20th Congress yung Quadcom? It might be kasi ang dami talagang ang dami pa talagang pag-uusapan. Anak na to. Magtatagal pa pala tong Quadcom na to. So yung mga constituent nitong si Bienvenido Abante, pasensyaan ho tayo ha. Yung health, livelihood at pagtulong, wala akong makakarating sa inyo. Dahil busy-busy ang representative nyo, kaka-Quadcom. Buisit na mama na to. Sarap mong kutusin. This coming Friday, kahit na recess tignan nyo, we're still doing it. Kailangan nyo yan. Early kayo painting. Kailangan nyo yan. Kailangan kayong makita ng ating mga kababayan sa telebisyon. Dapat walang humpay ang Quadcom na yan. Sa Friday may Quadcom. Abangan ho natin. Tingnan ho natin kung anong mga banat nitong si Atras Abante dyan sa Quadcom na yan. I don't think it's presence sa distrito ko yun. Nakita ko naman ang suporta ng mga taga-distrito ko. Parang may tanong sa inyong kaisipan na nabubuo ngayong mga panahon na to. Parang atang nabisto ako ng mga kadistrito ko Naglabasan yung mga sasakyan at mga Rolex ko May problema ako nito. Sino man ang makakalaban ng mama na to, siguraduhin nyo lang ho na hindi kayo aayon sa kabalbalan ng administrasyon na to. Makaka-free advertisement ho kayo, makaka-free campaign ho kayo kay PHRT. Anak ng toka. Lahat ng congressman na nasa Quadcom, nandyan ho yung email address natin, kontakin nyo ho yung mga kalaban ni Fernandez, kalaban nitong si Atras Abante, kalaban nitong si Acop, lahat ho sila. Lahat ng kalaban nila. Makipag-ugnayan ho kayo sa PH Update. Ikakampanya ko ho kayong lahat. Anak ng toko Hindi ako nakikialam sa local politics pero dito sa kaipalan nito mga congressman na to, kailangan ho natin makialam dahil mga walang kwenta yan. Mayroon. Hindi ako natatakot. Ba't malumanay kang magsalita ngayon? Pag sa hearing, nakikipagbardago lang kayo, naninigaw ka tapang-tapang mo. Ngayon mo pakita yung tapang mo, yung tipong, si Tatay Diggs kasi, kaya mahal siya ng sambayan ng Pilipino. Very, very, very consistent siya. Pag narinig niyo ho siya sa interview, pag narinig niyo siya sa kwentuhan ng mga magkakaibigan o kung ano pa man yan, ganun ho talaga siya. Ito, hindi consistent. Nagpapakasiga sa hearing, pero pagdating sa interview sa media, para ho siyang manok na hindi natin mawari. Kabait-bait nitong Atras Abante na to, oo. Grabe, bugbog sarado si Atras Abante, no? Puro okay lang naman yan, sir. Salita lang naman ho yan. Yung sa inyo, matindi. May Rolex pa kayo, di ba? Damit nyo nga lang na yan, magkano yan? 13,000 pesos? Sa atin, 300. Kaya pagka merong yung mga politikong namimigay ng damit, nanghihingi ho tayo para meron ho tayong bagong damit. Ganun ho katindi. Itong mama... Maganda yung development kasi alam mo, tatlong pinag-uusapan yan. Yung POGO, yung EJK, most particularly, under my committee, and the drugs, no? Maaaring yung POGO, pwede na namin i-terminate this year, maaari, no? But the EJK and the drugs, marami pang pag-uusapan doon. Oo, damihan nyo lang. Ako, pabura ko dyan. Kasi
pinag-uusapan niyang EJK na yan, lalong nag-iinit yung damdamin ng ating mga kababayan eh. Yung nabiktima noong mga paglaganap ng illegal na droga, yung mga pamilyang nasira dahil dyan sa illegal na droga na yan, tuloy-tuloy nyo lang. Para pagka malapit na eleksyon, mariremind namin yung ating mga kababayan kung gaano ang mga congressman dyan sa House of Representatives, kinagagalit nila yung ginawa ni Tatay Digong na protekta sa ating mga kabataan. Tuloy-tuloy nyo lang yan. Gagana yan para sa aming advantage. Walang problema. Sino bang topic nyo dyan sa mga hearing na yan? Duterte. Sinong pinagkakagulon ngayong mga panahon na to? Duterte. Sinong nagmumukhang tanga dyan sa mga hearing? Stambalos-los kayo. At itong administrasyon ni Bangag. Tuloy nyo lang. Huwag nyo tapusin. Tapos na yung ang gawin nyo, pagkatapos ng inyong gawin nyo ng advokasya. Kahit hindi na kayo congressman, kayo nila Abante, ikaw Abante, Fernandez, at itong si Acop, at itong si Barbers, kahit di na kayo mga congressman, magpatawag kayo ng hearing. Magpa-hearing kayo. Si PH Update, bibigyan ko na kayo ng magpa-hearing kayo, araw-arawin nyo, oras-orasin, huwag nyo tapusin. Yung tipong nakikipagkwentuhan na lang kayo sa mga resource person. Kayong iba nakikipaglandian. Di ba? Sige, tuloy nyo lang. Huli sana hindi na umabot ng 20th Congress pag nakakapagod na rin. Huwag ka mapagod. Ituloy mo yan. Ituloy mo yung kabalbalan mo na yan, Abante. Yan ang gusto ko, huwag kang mapagod. Ang gawin mo, yung hearing na yan, paabutin nyo hanggang May, April 2025 bago eleksyon. Para talagang sayang yung media mileage ni Tatay Digong at yung mga ikakampanya namin mga senador. Ituloy nyo lang ho. Gagana ho yan sa advantage namin. Nakikiusap ako, mga tambalusos, mga crocodile dyan sa House of Representatives, ituloy nyo lang yung quad committee hearing. Kahit na masabihin natin, pigilan natin, itutuloy pa rin naman. Ituloy nyo lang. Walang problema yan. Magagamit namin yan sa aming advantage. Mapapakita namin kung gaano kayo kaluloko dyan sa House of Representatives. Mapapakita namin kung gaano kamahal ng sambayan ng Pilipino, gaano kamahal ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang sambayan ng Pilipino. Sige lang, tuloy nyo lang, walang problema. Hindi naman sa hindi naman sa kumbaga, hinahamon na lang natin sila. Hindi, tuloy nyo lang. Sino bang topic dyan? Duterte. Sinong bida dyan? Duterte. Sinong gumugurgor sa mga drogista? Si Duterte. Yun ang bintang sa kanya sa hearing. Pero hindi ho totoo yun. Pero ang tanong ho dito lagi sa PH Update, kung sakali bang gurgurin, itong mga itong mga drogista na to, mga tulak na to, meron ho bang problema sa inyo? Kasi sa akin dito sa PH Update, wala akong problema sa akin, sa totoo lang. Kung gusto mong umayos ang buhay mo, lumayo kayo sa illegal na droga. Pero lang kasimple yun. Ngayon, kung talagang sinisiksik mo sarili mo dyan sa problema na yan, kasalanan mo na pag nagurgur ka, nakanantaw ko. Pumasok ka sa problema, nung nagurgur ka, sinisisi mo at pamahalaan. Ano ba ginagawa mo? Illegal. Ngayon, pagka nasaktan ka, nagagalit ka sa gobyerno, ano kanantaw ko? Kung ganyan ang mentalidad ng mga Pilipino, naku po, ayawan na, ayoko na. Ito, third floor na tayo. Sa totoo lang, ang dami pa ho nating ang dami pa natin tabu dito. Marami. In fact, there are more than 400 illegal pogos in the country. Naku, lagot ka kayo, shoutout muna natin ang ating bagong DILG Secretary, speaking of pogo, grabe yung sa island ko, boss, sa tingin natin. Walang makakagalaw sa amin ito. Ito, tanungin natin si Abante, Ano bang gagawin itong si DILG Secretary, newly designated Department of Interior and Local Government DILG Secretary Victor John Vic Remulla plans to further improve crime reporting system in a bid to further improve the country's peace and order. Loko-loko! Peace and order. Uwi ka doon sa Cavite, anong peace and order? Unahin mo Cavite. Peace and order. Ikaw naman, sir. Yun, unahin nyo yung sa island ko ba? Yun muna, trying nyo. Ang tutugsan pala ng PAOK is about 6, no? So it's still quite a long time bago talaga maisara yung pogo yan. Pangako naman ni Altenco na kahit legal na pogo, papasara everything. Well, Brad, ito tapusin na natin pogo na to once and for all,
Linuloko na ho kayo nitong mga tao na to. Hindi ho nila sinusunod. Sa bagay, bangag nga naman, paano susundin? Anong sinabi ni Marcos Jr.? Doon pa lang sa proklamesyon niya sa kanyang SONA, total pogo ban. Tapos ang pogo. Anong ginagawa nitong si Altenco? Pondo pa para eleksyon, kulang pa siguro. Para eleksyon, pambulsa, pang merienda o kung ano pa man. Di pa ho siguro kompleto, di ba? Kaya na natin yan. Game! Okay, game. Lipat po tayo dito kay Binibining Maharlika sa kanyang video na pinamagatang 900 million binayad sa mga tiwaling senador. Pidea Leaks. Ito, pakinggan ho natin ang mga banat nitong si Binibining Maharlika. Tinutukoy ho siguro dito ni Binibining Maharlika yung nangyaring investigasyon dyan sa Senado kaugnay doon sa Pidea Leaks. Anong dumalo dyan itong si Agent Morales. Ito mga kababayan. Nag-message sa atin patungkol sa di umano na nagkaroon ng 900 million na bayaran sa mga tiwaling senador dyan sa Senado, of course. Patungkol dyan sa Pidea Leaks. Okay, babalikan lang natin mga palangga ang Pidea Leaks issue na kung saan pinag-usapan ng buong mundo, ng buong bayan, ng lahat na may Pilipino. Pero the problem is ay bigla na lang pinatigil. So ngayong araw, sasabihin natin sa inyo kung bakit pinatigil ayon sa ating puting ahas. Naku po. So imagine niyo mga palangga, balikan natin yung mga kaganapan. Remember nung May, di ba? May. Kasi katakataka nga naman ho yung nangyari na to. Bigla nga hong pinatigil itong itong Pidea Leaks. Ang dami hong umaasa na meron pang susunod na hearing pagkatapos ng huling hearing. Kaso hindi na ho nasundan. Matindi ho ito mga kababayan. At kung saan ay si Agent Morales na talagang ang tapang hanggang ngayon, matapang pa rin naman siya, na nagsiwalat dito sa pagkasangkot ni Lisa Tanas at ni James Kumar doon sa issue nga ng pagpapatigil sa kanya na wag nang salita sa Senado dahil magsabi lang siya kung magkano o kung ano ang gusto niyang hingiin ay ibibigay sa kanya according to Picoy. At kung natatandaan ninyo yung video na inilabas from the CCTV sa bahay ni Agent Morales, yun po ay pag-uusap ni Eric Santiago at ni Picoy. Diba? Kung saan na kinukumbinsi nga si Agent Morales na wag nang tumuloy dito sa Pidea Leaks dahil ang utos, ayon sa video na yon, ay pwede nga siyang ipagurgur. Pwedeng masagasaan, pwedeng mamatay sa sakit, di ba? Yun, dinig na dinig ninyo. So, kaya nga na tayo nagde-demand noon kay Senator Bato, di ba? Ang dami mga eksenang naganap, nagsalta pa si Senator Bato, ito na si Marlica, ganyan-ganyan, may post na, Then, may marami mga pinatawag dahil sangkot naman based dun sa pre-op and authority to op, sangkot si Maricel Soriano na binaby pa nila Robin Padilla at talagang binaby ng mga senador at talagang hindi na patawag dun si Bangag at talagang pinagtatakpan. And also itong si James Kumar na nasangkot doon na yun nga nakasama dun sa video na yun mga kababayan ay nagpa-ospital, di ba? Tapos maraming nag-fact check, okay? Maraming nag-fact check doon sa ano na yon, sa video na yon na wala siya. Ayon sa mga fact checkers na mga magagaling, hindi yung mga bayarang mga fact checkers sa media, ay wala sa ospital si James Kumar nung mga pinakita niyang picture. Kasi 'di ba, ang sabi ni Bato, inimbita kaso lang nasa Makati Medical Center daw. Excuse me, according sa lawyer niya. At syempre ang mga tao, mga palangga, excuse me, yung clamor ng tao, ipatawag si James Kumar at si Lisa Tanas para makapagbigay linaw dahil nga siya ang mga binabanggit doon, si Lam ang sabi at si James Kumar ang binabanggit ni alias ni Picoy. Correct. Doon sa conversation na yon na captured ng CCTV.
Ngayon, mga kababayan, ang sinasabi natin dito, para may sumabit na pulburon. Para may sumabit na pulburon. So ngayong last week, actually, mga palangga, meron na nagbigay sa atin ng information patungkol dito sa nangyaring bakit, di ba? Bakit hindi na natuloy na ipinatawag ni not only Senator Bato, in fairness sa kanya, tignan natin. Alright? Okay, tignan natin dito ang sa Committee on wait. 'Di ba? Okay, sa Committee on Public Order and Dangerous Drugs. So ang daming ang daming mga palangga, right, na kayo na nag-aantay na ipatawag ba ganito, ganyan hanggang sa nakalimutan na lang, nag-session break na sila, 'di ba? Nag-adjourn na mga Jotang Ginimes hanggang ngayon wala. Kaya yun ang kina-question natin kay Senator Bato. Last week at ngayong araw, bago tayo mag-vlog, okay, may mga information tayong natanggap. Hi Palangga, Sandra, you're here. So, Nako. Marlican ako. Sarah, how are you? Excited na ho Okay. tayo dito sa informasyon na to. Canada. Oh. Alright, mag-comment na lang kayo dyan kung kumusta na ba. Okay. Ngayon, napag-alaman natin, although ang dalawang impormasyon, yung iba, may mga isang impormasyon siya, pero more on nagja-jive yung information na natanggap natin. So, ayon sa ating source, binayaran ang mga tiwaling senador, I don't know kung sino sa kanila doon, tiwaling senador para talagang wag nang ituloy ang PIDEA Leaks hearing kasi nga naman ayaw ngang ipatawag si James Kumar at si Lisa Tanas. Ay, galing naman kay Bato yan. At napag-alaman ng ating source, mga kababayan, na 900 million. Grabe, malaki-laki ho yan ha. Kulang sa 1 bilyon kada senador. Di umano ang binayad para maipatigil yung na yan, yung hearing na yan. Naku po, matindi to ha. Di umano ang ibinahagi sa mga tiwaling senador. 900 million para hindi ituloy ang hearing at wag ipatawag sila James Kumar at itong si Lisa Tanas at iba pang involved. Remember, kinontempt dyan si Agent Morales sa issue na yan. Ngayon, tignan natin. Okay? Sino itong, sino-sino kaya ang nakatanggap na mga senador? Kasi mga kababayan, ang sabi ng ating source. Sino ba yung nakikipagpartisipa doon sa hearing na yun? Sino-sino mga senador ang nandoon? Ang pinakamaingay at talagang personor doon, walang iba kundi itong si Senator Jinggoy Estrada. Sinasabi lang ho natin, ito, yung mga nakipagpartisipa, hindi ho yun yung mabinigyan ng 900 million. Linilinaw ho natin. Wala pa hong pagkakakilanlan itong mga senador na to. Tatanong lang ho itong si Maharlika kung sino yung mga senador na talagang ang tawag dito, top 1 sa pagtatanong doon sa hearing na yon. Senator Jinggoy, Senator Bato de la Rosa, Senator, sino pa ba yung mga senador na nagtanong doon? Si Win Gatchalian, kung di ho tayo nagkakamali, nandun din siya sa hearing na. Tuloy. Ayon sa ating source, Nako. Miss Maharlika, okay? Ang isang source natin, nasa government din siya, pero yung source natin last week, again, nasa Senado, okay? Kina-qualify natin kung ito ba yung nagsasabi sila ng totoo or what. Kaso, last week pa ito. So, although hindi ito random na puting ahas, alam niyo naman bawat araw-araw may mga ipinapanganak na puting ahas, I just ignored it. Kasi baka mamaya patibong or something. You don't know, di ba? Correct, Ngayon, correct. ngayong araw, may Patibong. nagsabi na the same content ng kanilang ng impormasyon na kaya daw hindi natuloy itong o hindi na itinuloy itong PIDEA Leaks ay may mga binayarang tiwaling senador. Ngayon ang question, merong 11 members and chairperson and vice chairperson dito sa Committee on Public Order and Dangerous Drugs. So kung titignan natin yung report sa atin ng puting ahas,
na di umano ay nagbayad ng 900 million pesos sa mga tiwaling senador. Hindi naman niya sinabing lahat ay binayaran. Basta sinabi niya, may mga binayaran. So, chairperson, number 1, si De La Rosa, si Bato De La Rosa. Senator Bato. At hindi Okay. magpapabayad yun. Vice chairperson, si Senator Bongo. Nako, hindi rin magpapabayad yan. Okay? Deputy Majority Leaders, si Jinggoy Estrada. Nakita niyo Tayo, wala ho tayong alam dyan kay Senator Jinggoy. naman kung paano umepal. At another Deputy Majority Leaders are si Mark Villar. Then ang mga members, eto sila. Yan, member. Sino-sino ang mga members nitong Committee on Public Order and Dangerous Drug? Si Binay, si Nancy Binay, which is Naku, tapos na yung termino ni Nancy Binay. Tapos na. Sa tingin niyo ba kung patapos na termino, kung bibigyan siya ng 900 million, tatanggapin niya? Sa tingin niyo mga kababayan? tatakbo na naman ngayon. Si Loren Ligarda, si Naku, itong si Lauren, busog na. Amy Marcos, si Robin Hood Padilla, si Grace Si Senator Po, Robin, di yan. si Cynthia Villar, at saka si Ontiveros. And the ex-officio members ay sina Tolentino, Frances Tolentino, at saka si Pimentel. Ngayon mga kababayan, actually hindi lang dapat, kasi ang dahil chairperson, si Senator De La Rosa, siya talaga ang napagbunto na naggalit ng taong bayan. Dahil sa Correct. committee niya to eh. Pero ang problem, ngayon sa nakuha nating information, kaya sabi ko, wag niyong iboto yung mga lumang mga pangalan na wala namang nagawa. Kasi ang mga pangako nila, ano ba pangako ni sino ba mga tatakbo dito? Si Bato, si Nancy Binay, si Amy Marcos, sino pa ang mga tatakbo dito sa members na to? Sino ba mga electionist? Ngayon, ang question, kung may binayarang 900 million, sabi ni 100 million daw isa, kung may ibinigay, kung totoo ang information na ito na nakuha natin from two personalities, sino-sino sa mga nabanggit ang tumanggap ng 900 million? Tigma magkano sila? Alam mo, pwede, kaya nga, anong ginagawa ng ombudsman? Ano ang ginagawa ng mga ahensya ng gobyerno na nagpapatupad ng batas na para imbestigahan dito? Sino ang nagbayad? Saan galing ang pera? Kasi ang sangkot dito, si James Kumar at si Lisa Tanas. Correct. So may nagbigay ng 900 million. Galing ba sa Office of the President ni Bangag? At hindi imposibleng manggaling yan. Yung mga putang ina niyan, mga kawatan. Okay? O ngayon, by the way, maisingit lang natin. Absueldo ang pangawat nila sa Sandigan Bayan, yung 200-something million. Na-absuelto na naman ang mga putang inang mga Marcos. Dahil takot silang lahat. Imagine nyo, talagang ngayon ang mga kasalanan nila, absuelto sila para bang binubura nila ang kanilang pangawat, pagnakaw, lahat. Pinapalaya ang mga sangkot sa droga katulad ni De Lima, ni Kerwin Espinosa at ngayon tumatakbo pa. So baliktad na ang mundo ninyo dyan sa Pilipinas. Yung mga nagsasabi ng katotohanan, yung mga lumalaban para sa taong bayan, yan ang ginigipit katulad ni Agent Morales na kinasuhan yan dahil sa kanyang paglingkod o paggawa na paggampanan bigay ng kanyang trabaho o pagsunod sa kanyang trabaho. Ngayon mga kababayan, sino sa tingin ninyo ang pwedeng nabayaran dito? Out of that 900 million, according to our source, sino-sino sa mga taong ito, sa mga senador na ito, ang tumanggap ng pera? Natatandaan ninyo, sinabi din ni Senator Bato na kilala niya si James Kumar. Sino ang may picture kay James Kumar na pinagbubura na ngayon? Si Chis Escudero may picture. Si Bong Revilla may picture. At nakakalimutan nyo ba na nagbigay ng 20 million pesos si Kumar sa kampanya ni Bangag? Okay? So ngayon, sino? Kasi yung isang informant natin, binanggit niya
meron siyang 2 taong binanggit, okay, na kung sino ang nag-finance. Pero dito sa isang informer natin, talagang sinusure niya na ito yung nagbigay. Ngayon sabi ko sa kanya, kung may mabibigay ba siya